bago ako gumawa ng content na ito is nagtanong-tanong muna ako. Hi guys, hello everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for our Q&A vlog is dalawa yung aking sasagutin dito dahil halos pareho lang naman sila ng tanong. Okay, so ang tanong, ang una nating sasagutin is from Hilda Lapis 7010. Shout out sa iyo, Hilda. Thank you for subscribing and thank you for Bisaya na lang. Salamat sa pag-comment. Pag-iwan mo ng comment sa aking vlog, Q&A vlog. So ito ang kanyang tanong. Magkano po ba show money kung tourist new subscriber? Salamat sa pag-subscribe, sa pagbisita at pagsuporta mo sa aking YouTube channel. Makintab na yung aking naglagay na ako dyan ng moisturizer kasi patulog na. Okay. Okay. Speaking of tourist, so I'm not sure kung saan ka manggagaling. Ang tanong din natong isa ni Christine is sa Singapore si Christine. So unahin muna natin si Hilda. I'm not sure kung sakaling sa Pinas ka. Bago ako gumawa ng content na ito is nagtanong-tanong muna ako sa mga may experience talaga dahil ako hindi ko naman na-experience yan dahil ako galing ng Singapore and then dahil ako na may direct hired na pumunta dito, so may multi visa yung aking so hindi ko so syempre yun wala na yung kailangang show money and hindi mahigpit sa Singapore. Okay, so kung sakaling sa Pinas ka at yung aking napagtanungan is Pinas, from Pinas yon mga tourist. Okay. Siyempre hindi natin yung kanyang pangalan ha. Okay. Okay, sabi ko, may show money ba papunta dito galing sa atin at magkano? May nagtatanong sa'yo. Ang sabi niya, oo ate, yung sa bangko 600 yung sa akin, pero pwede naman 320k, pwede na. Yung sa bangko namin, yun may show money, pwera pa yung dala namin nung pag-alis. So, yung nasa bangko, yun yung parang show money nila yun, yung sa bangko namin, yung sa bangko namin, may laman at may show money nung pag-alis. So, pwera pa yung show money nung pag-alis nila. So, dapat may laman yung bangko mo para makita nila na kaya mong suportahan ang sarili mo while nasa France ka. Okay? At syempre, hindi sila mag-iisip kung ano yung mo dito. Baka maghanap ka ng trabaho, mga ganun. Kasi ganun ng diba? Okay. So, and then sabi niya, ang importante kasi, malaki yung laman ng bank. O, yun, gaya yung sinabi ko na para malaki yung laman ng bank kasi doon nila makikita o doon nila binabase kung kaya mo talaga suportahan, kung kaya mo bang isupport ng pera yung cost ng living sa France. So yun ay sa Pinas, kung sa Pinas magagaling, sa atin lang talaga, sa atin mahigpit dahil syempre tayo ay Pilipino, iniingatan lang din naman nila yung mostly mga kababayan nating nagtuturis punta na ibang bansa na nagtatrabaho tapos hindi maganda ang kinahinatnan and so walang record sa Pinas, walang kasi umalis na tourist na. So yun lang yun, kaya sila naging mahigpit din naman sa atin sa Pinas. So ganun lang yun. Pero minsan sobra-sobra na rin yung kakahigpitan ng immigration sa atin sa Pinas. So yun yung kaya Hilda, dapat may show money, may laman yung iyong bangko, and then may nakapagsabi din sa akin yung aking una ko na pagtanungan personally na ang sabi,
maganda kung yung bangko mo ay napunduhan mo ng pera, and then yung perang pinundo mo is nailabas pasok, nakapaglabas-pasok ka sa bangko ng Pinas, sa bangko mo sa Pinas, like napunduhan mo ng 100,000, 200,000, tapos withdrawin mo yun, and then ipapasukan mo din, magde-deposit ka rin ng halagang kumbaga parang withdrawin mo lang after 3 weeks, ibalik mo, huwag mong gamitin, ibalik mo lang din para lang magkaroon ng yung bank statement. Pag hingian ka ng bank statement, makikita hahaba yung transaction ng iyong bangko. So yun nga advice ko sa aking kapatid, na kasi yung kapatid ko at saka anak ko, dahil nagpapadala ako sa kanila through bank, at least nakikita na, may mga pumapasok. In case naman, in the future, is gusto nilang mag-tourist, gusto nilang titingnan yung kanilang bangko. So, magandang, yun, good point yun sa mga nagta-travel, na hindi ka ka-questionin, baka hindi mo kaya, ganito, ganon. Okay, so yun yung kay Hilda. And the next is, yun sabi ko nga, parang same lang sila ng tanong ni Christine. And si Christine, shout out sa iyo, Christine. Salamat sa pag-comment mo ulit. Pag-comment mo ulit dahil siya ay hindi pala to. Sino ba yung akong si Patty yata? Yun, si Patty pala yun. Si Christine, hello po ulit, ma'am. Pwede bang mag-tourist dyan galing Singapore? Hi, Christine, thank you sa iyo. Ay, na-shout out ko na to si Christine. Ayun, sabi ko na nga ba, familiar si Christine. Si Christine ay nasagot ko na pala paano madaling mag-process from Singapore to Monaco. Ayan si Christine. Siya yung aking nasagot sa aking Q&A vlog, na sabi ko na hindi ko alam kung pag-process ba, kung may amo siya sa and then ipaprocess punta rito o basta yun, na-discuss ko yun. Thank you, Christine. Salamat din sa iyong pag-iwan ng comment at napansin mo yung aking sagot. Ito naman ang kanyang katanungan ulit. Almost the same lang doon kay Hilda, and I'm not sure kung si Hilda sa Pinas yun nga galing, pero sana Hilda, nasagot ko na maayos yung iyong katanungan. And then ito naman ay kang Christine. Hello po, ma'am. Pwede po bang mag-tourist dyan galing Singapore? Kung pwede po, nasa magkano magagastos? Salamat po. Okay. Christine, hindi ko alam kung na-discuss ko na sa iyo kung paano na-discuss ko na ba sa iyo yung visa, yung paano ang magagastos sa papunta rito. Di ko maano yan, Christine. Pero yung sagot ko kay Hilda, iyon ay dahil nagtanong ako sa mga kapwa nating kababayan na nandito, yun nga sa Pinas. Alam naman natin na sobrang higpit sa Pinas. Pero pag Singapore, madali na sa atin ang lumabas ng Singapore. Mahigpit lang naman sa atin, sa Pinas. So, kailangan mo lang din, siguro, sa Singapore, pag-exit ko ng Singapore, Christine, wala namang hinahanap sa akin. Ano lang, ako dahil yung aking working permit is extension na lang yon, pina-extend dahil pina-cut na namin, and in-extend na lang ako ng 5 days. Yun lang yung binigay ko. So kung ikaw magtuturist diyan sa Singapore, may working permit ka diyan sa Singapore, lalabas ka, so lalabas ka lang, passport lang yung kailangan mo nung paglabas mo diyan sa paglabas mo diyan sa atin sa Singapore, passport lang kailangan mo at iyong ticket. Visa, hahanapan ka ng visa. Para matandaan yan sa akin. Hahanapan ka ng visa, and then siguro sa pera, dahil hindi naman halos magkalayo, hindi ganong magkalayo yung ating pera dito at pera dyan sa Singapore, kasi ang 1 euro is 60 pesos, ang $1 is 20. So may 1,000 ka, pwede na. Tapos kung mayroon kang bangko, may bangko ka, may ATM ka, labas-pasukan mo rin ng just in case lang, nahanapan ka pagdating dito. Pagdating naman dito, wala ring hinanap sa akin, kasi although multi-purpose visa yung ko, pasok ka rin yun siya as tourist visa, kasi pagdating ko dito na namin inasikaso lahat ng mga ko eh. So wala nang hinanap sa akin nung na yun. Hindi sa Nice, France, kasi sa Paris ako, from Singapore and then Paris.
walang tanong doon kasi connecting flight lang. And then Nice, France, wala. Visa lang ang tiningnan sa akin talaga. Visa lang. Actually, pandemic time yan eh. Dapat mahigpit pa nga sila nun kasi pandemic. Yun lang, visa lang. Ang pera ko pa nga nun, binigyan na ako ng amo ko ng 10 euro. Pero may pera ako, 750 Singapore dollars. May pera akong 750 Singapore dollars sa aking wallet, pero hindi naman na tiningnan yun. Hindi naman. So yun lang, madali lang sa pag sa Singapore manggagaling, madali lang. Sa atin lang talaga ang medyo mahigpit, maraming mga Then, yun nga, kung ikaw ay magbabakasyon lang at babalik ka naman dyan, yun lang yun. Para sabihin mo lang naman sa atin, sa Singapore na I'm going for holiday. So, wala naman problema as long as may visa ka. So, ganun lang. Salamat, Christine Fernandez. Salamat ulit sa iyong panood ng aking video at pag-iwan ng comment. Kung may katanungan ka pa, sige lang. Comment lang dyan and then antay-antayin mo lang yung aking reply. Okay, so thank you. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung nagkataon na napapunta ka sa aking YouTube channel at accidentally napanood mo ang aking mga video at may gusto kayong katanungan, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comments sa aking mga video. Okay? Sa muli ako po magpapaalam na. Ako nga pala si Hanalisa, na dating OFW vlogger sa bansang Singapore na pinalat mapadpad sa bansang Monaco. Bye! See you in my next vlog. Ang likot ko!